Good morning, guys. This is me, Pinay Girl, and welcome back to my YouTube channel. And today's video is share ko lang yung konting reaction ko based sa recently vlog ni Maria Lassen. Actually, kahapon ko pa talaga ito napanood, so ngayon lang ako gagawa ng konting reaction. Everyone, bago tayo magbigay ng reaction is panoorin muna natin ang buong video ni Maria Lassen para mas maintindihan natin ng mabuti. So lalo na sa mga hindi pa nakapanood, okay? So panoorin muna natin ito, guys. Kung naalala nyo guys, is nag-YouTube din noon si Pinay Girl. I think kakarating ko lang noon dito sa Amerika. So wala pa akong work pero may rakit-rakit na ako dahil nga masipag tayo. Char. Pero guys, ngayon gumawa lang talaga ako ng konting reaction tungkol speaking Maria Lassen. So magbigay tayo ng konting reaction tungkol sa nangyari sa pagbili niya ng lupain doon sa Siargao. Pasensya na po kayo itong setup ko dahil hindi ko talaga alam kano i-set up ang camera. So ngayon, panoorin natin siya ulit dahil pinanood ko na ito, so naintindihan ko na lahat. So sa mga hindi pa nakapanood, so panoorin natin ngayon. Ito na nga, and makinig po tayo ng mabuti. Ay nagkaproblema po ako sa binili ko pong lupa. So, wala pong scam na nangyari, pero medyo na-stress lang po ako dahil this is my first time na bumili po ng lupa dito sa Pilipinas. Although, meron na po akong experience sa Australia, pero napakadali lang po doon ang proseso. Before natin ipagpatuloy ang video, ang sabi ni Maria Lassen dito, ang pagbili niya ng lupain doon sa Siargao ay hindi matawag na scam. Alam ko yan si Maria Lassen ay hindi yan basta naluloko dahil very mautak din yan pagdating sa pera. Naintindihan ko kapag na-scam ka is yung nagbenta ka ng lupa is yung wala siyang lupain pero binintahan ka, siguro yun ang matatawag na scam. Pero intindihin natin ang buong video bakit nagkaroon ng problema. Sa pag-proceed po namin, I'm very happy at satisfied po ako sa mga papeles na pinalabas niya po. So, ngayon, nabayaran ko na po yung may-ari. Ang pagbenta niya ng lupa sa akin ay napaka-good deal po talaga. Hindi masyadong mura, hindi rin masyadong kamahalan. Ang pagbenta po sa akin ay bultuhan, hindi na po per square meter. So ako bilang taga-local, mas alam ko po yung mga totoong presyo. At yung binili ko pong lupa ay hindi rin po yun sa tourist area po, ng mga area na medyo sobrang mahal po talaga. Na more on coconut lang po doon. Para sa akin, basta lang meron po akong makitang investment sa sarili ko, masaya na po ako doon. Nagkabayaran na po sa may-ari. Guys, itong part na video na ito, naintindihan nyo ba? Ang sabi ni Maria Lassen, bago niya binayaran ang may-ari ng lupa, ay pinatingin niya muna ito sa kanyang attorney ang mga dokumento para walang magiging problema. Pero ang hindi ko maintindihan, bakit nagkaroon ng problema na okay naman sana lahat? Ito ang ating pag-uusapan ngayon. Itong topic na ito ay very serious po talaga when it comes money dahil nga pera na ang pinag-uusapan. Naku-curious ka kung ano ang mga nangyayari. Bilang kapatid ni Maria Lassen, napaisip din po talaga ako na at nakakalungkot din naman talaga isipin na kung may kapatid ka man na maloko, syempre nasasaktan ka din. Iba talaga pag pera na ang pag-uusapan dahil ang tao talaga ay nag-iiba. Ang pera ay hindi talaga yan basta makikita mo lamang kundi pagtrabahuan. Ang pera po talaga ay hindi yan basta nahahanap mo kundi paghirapan mo, pagsikapan mo. Na-realize ko talaga nang simula ako nagtrabaho dito sa Amerika ay kailangan ko talaga magsikap para kumita. So yun talaga ang buhay sa ibang bansa. Magsikap pa para may pera ka. So si Maria Lassen, ang lahat ng achievement niya sa kanyang buhay ay pinagsikapan niya at lumaban siya ng patas. Siyempre, kapag tayo ay bibili ng lupa, ay pinag-iipunan din talaga natin ng ilang taon. So kung may investment tayo, kailangan talaga mapunta sa mabuting paruroonan. So guys, continue natin ang video na nasimulan. So pakinggan natin ng mabuti kung ano talaga ang naging sanhi sa pagbili ni Marian ng lupa doon sa Siargao. Nagkabayaran na po sa may-ari hanggang ang may isang tao na ito po ang naging problema po sa akin sa pagbili ko po ng lupa. Ang pagkaalam ko po, yung may-ari, yung nag-iisang anak lang po talaga. Dahil base din po sa mga papeles, siya lang po talaga ang tagapagmana sa kanyang magulang na wala na po ngayon.
Yung nag-reach out po sa akin, ito po ay kapatid ng tatay niya. So 1 hectare po ang bininta ng kanyang pamangkin. Ngayon po ay nagkaproblema kasi yung tsuhin niya po ay nag-reach out po sa akin dahil nalaman niya po na ako po yung bumili. Sa 1 hectare po na lupain na bininta po ng kanyang pamangkin, yung tsuhin po ay nag-claim po na meron daw po siyang pagmamay-ari na 3,000 square meters out of 1 hectare na binili ko po. Guys, ngayon naintindihan ko talaga ang naging sanhi ng problema ay yung tiyuhin ng pamangkin, which is ang may-ari ng lupain ay ang pamangkin kaya ibininta niya lahat ng 1 hektar kay Marielasin. So ang kanyang tiyuhin ay nag-claim pa na may kahati pa siya doon sa 1 hektar. Sabi ng pamangkin ay siya na ang lahat nagmamay-ari ng lupain dahil pamana ito sa kanyang mga magulang. So ngayon ang problema, nai-stress yung kapatid ko bakit nagkaroon pa ng ganito, which is okay na lahat ng papers. So guys, nung malaman ng tiyuhin ng pamangkin na si Marielasin ang bumili ng lupain, alam niya na kilalang vlogger doon si Marielasin. Ngayon, ang ipinaglalaban niya ay kukunin niya yung 3,000 square meter at 7,000 square meter na lang ang matitira sa kapatid ko. So paano niya naman makukuha yun? Dahil nga isang buong hektarya ay bayad na ni Marielasin. Pwede ba yun? Alam niyo tong reaksyon kong ito, parang natatawa talaga ako sa taong ito dahil nga parang baliw at adik at nata talaga siyang makakuha ng pera sa kapatid ko. Ano naman ang pinaglalaban niya? Hindi naman talaga siyang may-ari ng lupain. Meron lang siyang mga imahinasyon na meron daw siyang kasulatan, ganun-ganun. Be careful tayo sa mga taong ganito mag-isip talaga pagdating sa pera. Guys, bago tayo matapos, panoorin muna natin yung last part ng video statement ni Marielasin. Sa mga may ideas po dyan at baka naka-experience po kayo sa situation ko po ngayon, at the moment, hindi ko pa po alam kung may kasalanan ako. Hinihingan ko din po ng parsila yung showing niya. Hindi niya po ito naibigay sa akin dahil sabi niya yung pinaghahawakan niya raw ay napaka-strong na kasulatan. I-update ko po kayo guys kung mag-respond na po ang lawyer ko at baka ang gagawin ko po ay magharap-harap po kaming tatlo para magkaintindihan po kami na para wala po talagang gulo kung ano man yung maging resulta, okay na po sa akin. Basta kung ano po yung tama. Really hoping at the end na maging positive lang po ang lahat. Ipag-pray ko po ang Lord na gabayan po ako na hindi po hahanto. Maging stressful po na kailangan ko pa ipaglaban yung karapatan ko. I've been warning Pilipino din po na kaibigan ko na mga naka-experience po na hindi maganda na bumili din po sila ng lupa dito sa Pilipinas. Pero iba rin po yung situation nila, iba rin po yung na-warning nila po sa akin. Hindi po ganito. I believe maraming bumibili ng lupa na iba't iba yung situation na nakaka-stress i-handle. So ngayon ko lang po nalaman na pwede kang bumili ng lupa kahit kompleto yung pangalan sa isang tao lang. Pwede pala yun na pwedeng may mag-claim na isang tao na sa kanya yung isang portion. Kaya naguguluhan po ako. So, the reason that I share you this video guys, sa mga tagapanood ko, especially sa mga nakatira sa abroad, mga OFW na gusto po mag-invest ng lupa, sana po hindi po mangyari sa inyo or maging aware po kayo na hindi ito mangyari po sa inyo kasi nakaka-stressful. Hindi ko po alam kung kailangan ko po magastos ng extra para bayaran po ang tsuhing ng may-ari na kiniklaim niya na meron siyang 3,000 square meters na nabili ko pong lupa. Kaya isa rin po itong kailangan yung malaman kasi ako wala talaga akong ideas na possible na pwedeng may ganyan na pwede mag-claim. So, i-update ko po kayo once mag-reach out po sa akin yung attorney ko po. And hopefully, masitol po ang lahat. Kasi ayaw ko po talaga ng gulo. Gusto ko lang po, peace of mind lang po talaga ang gusto ko. Napanood na nga natin ang buong video and make it sure po talaga sa susunod na bago tayo bibili ng lupa ay sisiguraduhin po talaga natin na wala tayong magiging problema dahil nakaka-disappoint po talaga yun. Isipin mo ang pinag-iipunan mo na pira, pinagpaguran mo, pinagsikapan mo ay ininvest mo at mapupunta lang sa wala. Diba nakaka-stressful yun at nakaka-disappoint. Hindi
po yun madali. So hopefully that everything will be fine and maghintay na lang po tayo sa next update from Mario Lassen. Kung gusto niyo mag-comment at magbigay ng konting reaction sa video na ito, mag-comment lang po kayo down below and sana makatulong and thank you for watching everyone! Guys, kung meron kayong sariling reaction at baka makatulong, comment lang po kayo sa video na ito and thank you for watching mga ka-Pinay girl!